Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamok City TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang makapangyarihang pinuno na nagdesisyong mag-undercover upang imbestigahan ang talamak na korupsyon sa isang pasilidad. Ngunit ang akala niyang simpleng pagpapagalugad ay naging isang madilim na bangungot na muntik nang magtapos sa kanyang buhay. Sino ang mag-aakala na ang taong nagpanggap na walang isip ay siya palang unti-unting mawawalan ng katinuan dahil sa mga nakapanlulumong sikreto sa loob? At ano ang gagawin mo kung ang tanging taong makakapagligtas sa iyo ay ang siya palang may hawak ng susi sa iyong pagkawala? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa bayan ng San Marcelino, kilala si Mayor Victor bilang isang matatag, matalino at may edad ng pinuno. Bagamat may katandaan na, hindi rito nakikita ang kakulangan sa talas ng isip. Nitong mga nakaraang buwan, nakatanggap siya ng mga sunod-sunod at kompidensyal na ulat tungkol sa San Marcelino Psychiatric Care Center. Ang pampublikong pasilidad na ito ay nakatatanggap ng milyong-milyong pondo mula sa gobyerno. Ngunit may mga bulong-bulungan na ang mga pasyente rito ay nakararanas ng matinding pagmamalupit at ang pondo ay kinukurakot. Upang malaman ang katotohanan ng walang censorship, nagdesisyon si Mayor Victor na gumawa ng isang mapanganib na akbang. Magpanggap bilang isang indigent na pasyente na nawawala sa sariling katinuan. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Staff na si Patrick na may malalim at seryosong boses, matagumpay siyang naipasok sa pasilidad sa ilalim ng huwad na pangalang Vicente. Mayor, sigurado ba kayo rito? Masyadong mapanganib ang gagawin ninyo. Pwede naman nating iparid ang lugar na ito sa mga otoridad o magpadala ng mga lihim na ahente. Hindi nyo kailangang isakripisyo ang inyong sarili, lalo na't may edad na kayo. Kung may mangyaring masama sa inyo sa loob, mahihirapan kami pasukin agad ang pasilidad ng hindi nagkakabistuhan. Patrick, kung magpapadala ako ng mga regular na investigador, maglilinis sila ng dumi bago pa man tayo makatapak sa pintuan. Alam mo kung paano gumalaw mga tiwali sa sistemang ito. Mabilis silang magtakip ng bakas. Kailangan ko makita gamit ang sarili kong mga mata kung saan napupunta ang pera ng bayan at kung paano itinuturing ang mga taong walang laban. Huwag ka mag-alala. Magmamasid lang ako. Sa loob ng 3 araw, sunduin mo ako rito. Tandaan mo, walang dapat makaalam nito kahit sino sa munisipyo. Sa unang gabi ni Mayor Victor, nakilala ngayon bilang Vicente. Sa loob ng pasilidad, ramdam agad ang kakaibang bigat ng hangin. Ang mga pader ay may mga bakas ng lumang pintura na natuklap na. At ang amoy ng klorin na humalo sa amoy ng lumang gusali ay nakahihilo. Ipinasok siya sa isang malaking ward kung saan naroroon ang iba pang mga pasyente. Doon ay nakatagpo niya ang isang batang lalaki na nagngangalang John. Si John ay may kakaibang boses. Tila parang laging kabado. Mabilis magsalita at tila laging may kinatatakutan. Kuya, bago ka rito, di ba? Huwag kang titingin sa mga mata nila. Huwag mong titingnan si Nurse Gulya tsaka si Doc. Kung ayaw mong mapunta sa Silid 104, doon nila dinadala ang mga hindi sumusunod. Pag pumasok ka roon, hindi ka na makakalabas ng buo ang isip. Ano? Anong mayroon sa silid na iyon? Asul na bata. Bakit sila nagagalit? May pagkain ba roon? Gutom na ako. Shh! Huwag kang maingay. Walang pagkain doon. Ang binibigay lang nila ay ang mga tirang pagkain na galing sa labas. Minsan panis pa. Tingnan mo tong dala ko. Itinago ko mula sa hapunan. Ipinakita ni John ang isang maliit na plastik na naglalaman ng kanin na kulay dilaw na at may amoy amag na ulam.
Agad na naramdaman ni Mayor Victor ang sikdong galit sa kanyang dibdib. Ang pundong inilaan niya para sa nutrisyon ng mga pasyente ay sapat para sa masusustansyang pagkain. Ngunit ang inihahain pala sa mga ito ay basura. Bago pa man makapagsalita si Mayor Victor, bumukas ng marahas ang bakal na pinto ng ward. Pumasok ang isang dambuhalang lalaki, si Nurse Goliath, na may hawak na batuta at may nakakatakot na ngiti sa labi. Hoy! Kayong dalawa riyan. Bakit gising pa kayo? At anong ibinubulong mo riyan dyan? Gusto mo na naman bang matulog na maaga gamit ang espesyal nating gamot? Pati ko namang matandang bagong dating. Mukhang marami kang enerhiya ah. Hindi po, Nurse Goliath. Sinasabihan ko lang po siya na matulog na. Huwag po ang gamot. Parang awa niyo na po. Sumasakit po ang ulo ko roon. Hindi pinakinggan ni Nurse Goliath ang pagmamakaawa ni Jan. Hinablot niya ang braso ng bata at itinulak ito ng malakas sa sahig. Nang makita ito ni Mayor Victor, panandalian niyang nalimutan na siya ay nagpapanggap. Tumayo siya upang protektahan ang bata. Teka! Huwag mo siyang saktan. Wala siyang ginagawang masama. Ang ibon lumilipad. Huwag mong saktan ang ibon. Aba, matapang ka. Akala mo ba kung sino ka rito? Dito sa loob, ako ang batas. At ang mga tulad mong matatandang bastos ay kailangan turuan ng leksyon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Mayor Victor. Sa sobrang lakas nito ay natumbang matanda at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng bakal na kama. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at pagdaloy ng malamig na likido mula sa kanyang bunbunan. Dugo. Hindi pa doon nagtapos ang kalupitan ni Nurse Goliath. Hinila niya ang kwelyo ng damit ni Mayor Victor at kinaladkad ito palabas ng ward habang umiiyak at sumisigaw si Jan sa takot. Kuya Vicente, huwag niyo po siyang dalhin doon. Sinasabi ko sa inyo, huwag sa silid 104. Patawad po, hindi ko na kayo natulungan. Kinaladkad ng malapit na nurse ang nangihinang katawan ni Mayor Victor sa madilim na koridor. Ang bawat takbang ay tila isang milyang paglalakbay para sa matanda. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Nais niyang isigaw ang kanyang totoong katayuan, na siya ang pinuno ng bayang iyon. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya sa loob ng mga pader na ito kung saan ang lahat ng pasyente ay itinuturing na sinungaling at walang silbi. Ipinasok si Mayor Victor sa isang maliit, madilim at malamig na silid. Ang silid 104. Walang bintana rito. Tanging isang maliit na rehas sa pinto ang nagbibigay ng kaunting liwanag mula sa koridor. Itinapon siya sa sementadong sahig. Pagkatapos ay may inilapag na isang lumang mangkok si Nurse Goliath sa kanyang harapan. Oh, ayan ang pagkain mo para sa susunod na 2 araw. Ubusin mo yan kung ayaw mong mamatay sa gutom. At huwag kang mag-aatubaling sumigaw dahil walang makakarinig sa iyo rito, kundi ang mga multo ng mga naunang hindi sumunod sa akin. Pagkaalis ng nurse, dahan-dahang gumapang si Mayor Victor patungo sa mangkok gamit ang natitira niyang lakas. Nang maamoy niya ang pagkain, halos masuka siya. Ito ay kanin at ulam na halatang ilang araw ng panis. May mga gumagalaw ng maliliit na uod at may kulay amag na berde. Dahil sa matinding gutom at panghihina ng katawan mula sa pagkakabagok ng ulo, naramdaman ni Mayor Victor ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Sa kanyang isip, naghihintay siya na sumapit ang 3 araw upang iligtas siya ni Patrick. Ngunit ang hindi alam ni Mayor Victor, sa labas ng pasilidad, isang malaking balita ang gumigimbal sa buong bayan ng San Marcelino. Habang siya ay nagdurusa sa loob ng silid 104, si Patrick ay kasalukuyang nagpatawag ng isang biglaang press conference sa munisipyo. Doon, may hawak itong mga dokumento na naglalaman ng perma ni Mayor Victor. Mga dokumentong magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng kanilang bayan. Ano nga ba ang totoong motibo ni Patrick sa pagpayag na pumasok si Mayor sa mental hospital? At makakalabas pa kaya ng buhay ang pinuno o tuluyan na siyang mabubura sa mundo
habang kumakain ng panis na pagkain sa loob ng madilim na selda. Patuloy ang pagpapatakbo ng orasan sa labas ng San Marcelino Psychiatric Care Center. Ngunit sa loob ng Silid 104, tila huminto ang mundo para kay Mayor Victor. Ang malamig na semento ang naging una niya at ang nag-aagaw buhay na liwanag mula sa rehas ng pinto ang tanging saksi sa kanyang pagdurusa. Habang pilit niyang nilalabanan ang lagnat dulot ng sugat sa kanyang ulo, ang kanyang tiwala sa kanyang matalik na kaibigan at chief of staff na si Patrick ang nagsisilbing huling lakas niya. Ngunit sa labas ng mga pader na ito, iba ang takbo ng laro. Sa mismong bulwagan ng munisipyo, nakatayo si Patrick sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang malalim na boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid at puno ng peking kalungkutan. Mga kababayan, mabigat man sa aking kalooban, kailangan kong ilad sa inyo ang totoong estado ng ating bayan. Nitong mga nakaraang buwan, napansin natin ang hindi tugmang mga desisyon ng ating mahal na Mayor Victor. Sawa kong mga medical na dokumento at perma mismo ng kanyang personal na doktor. Opisyal na idineklara na si Mayor Victor ay nakararanas ng matinding mental breakdown at demensya. Sa kasalukuyan, siya ay kusang nagtungo sa isang lihim na pasilidad upang magpagamot. Bilang kanyang chief of staff, pansamantala kong hahawakan ng pamamahala upang hindi maparalisa ang ating bayan. Nagkagulo ang mga reporter. Walang sino man ang nag-akala na ang isang matatag na pinuno ay biglang mawawalan ng katinuan. Samantala, bumalik tayo sa loob ng madilim na pasilidad. Umaga na at ang pinto ng Silid 104 ay marahas na bumukas. Hindi si Nurse Gulyat ang pumasok, kundi ang isa pang pasyente na may hawak na lumang basahan. Walang iba, kundi si Jan. Pinahintulutan siyang maglinis ng mga koridor dahil sa kanyang bata na boses at maamong mukha na tila walang banta. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga nurse, may talas ng isip ang batang ito. Kuya Vicente, gising po. Huwag mong kakainin yung mga nasa mangkok. Parang awa mo na. May lason po kasi yan. Hindi lang panis yan. Nilalagyan nila ng pampatulog para hindi ka makalaban. Jan, salamat. Tulungan mo ako. Si Patrick. Kailangan kong matawagan si Patrick. Ang chief of staff ko. Ha? Patrick? Kuya Vicente, narinig ko kagabi si Doc at si Nurse Gulyat sa opisina. May binanggit silang Patrick. Sabi nila, ayos na ang transaksyon. Perma na lang na matanda ang kulang para sa paglilipat ng mga ari-arian. Kuya, ikaw ba talaga si Vicente? Bakit kilala mo ang malaking tao sa munisipyo? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mayor Victor. Sa kabila ng lagnat at sakit ng katawan, biglang nag-connect ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan. Ang kumpidensyal na ulat tungkol sa korupsyon sa mental hospital. Si Patrick ang nag-abot sa kanya niyon. Si Patrick ang nagmungkahi na magpanggap siyang pasyente. Ang buong idea ng pag-undercover ay isang detalyadong patibong upang legal siyang maipasok sa loob, ikulong at palabasing baliw sa harap ng publiko upang makuha ang kapangyarihan at ang kanyang mga ari-arian. Ang walang hiyang iyon. Pinagkatiwalaan ko siya na parang sarili kong anak. Jan, makinig ka sa akin. Hindi ako si Vicente. Ako si Victor. Ako ang mayor ng bayang ito. Mayor? Ikaw ang nakalagay sa malaking poster sa labas ng munisipyo. Kaya pala iba ka magsalita nung una. Pero Mayor, mas lalo kang nanganganib dito. Kung malalaman nilang ikaw ang totoong mayor at hindi ka talaga baliw, hindi ka na nila palalabasin ng buhay. Gagawin ka nilang totoong gulay. Bago pa man makapagplano ang dalawa, narinig ang mabibigat na hakbang sa labas. Agad na nagpanggap si John na nagmamap ng sahig habang si Mayor Victor ay mabilis na humiga at nagtulog-tulugan. Pumasok si Nurse Gulyat kasama ang isang lalaking naka-white gown.
si Dr. Sterling, ang punong doktor ng pasilidad na may malalim na titig. Kamusta ang ating espesyal na pasyente, Gulyat? Nakakain ba siya? Kailangan nating mapanatili siyang buhay. Ngunit walang kakayang mag-isip ng tama para sa susunod na pagbisita ng kanyang tagapangalaga. Hindi pa niya tinatamaan ng pagkain, Dok. Mukhang Marte ang matanda. Pero huwag kayong mag-alala. Mamaya, gagamitan natin ang tubo para persahang ipakain sa kanyang rasyon. At ang sugat niya sa ulo, sabi ko na lang sa record, nagwala siya at iniuntog ang sarili sa pader. Hoy, bata, lumabas ka na rito. At siguraduhin mong walang makakarating na ingay sa ibang ward tungkol sa silid na ito. Kung hindi, alam mo kung saan ka susunod. Opo, Dok. Lalabas na po. Pasensya na po. Nang umalis sa mga doktor at nurse, naiwan si Mayor Victor na may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot sa kanyang buhay, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil ng taong itinuring niyang pamilya. Batid niya sa ikatlong araw na bukas na. Hindi pagliligtas ang gagawin ni Patrick, kundi ang tuluyang pagperma sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng mga huwad na dokumento. Ngunit may isang bagay na hindi binalak ni Patrick at ng mga tiwaling doktor. Ang katapatan ng isang batang tulad ni John na itinuturing ng lipunan na walang isip. Habang naglalakad sa koridor si John, may napansin siyang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Nurse Gulyat nang kuhanin nito ang kanyang batuta kanina. Isang master key ng mga selda. Gabi na naman. Ang buong pasilidad ay nababalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng kuliglig at ang malalakas na hilik ng mga bantay ang naririnig. Dahan-dahang gumapang si Jan patungo sa silid 104. Hawak ang susi na pinalad niyang makuha. Gamit ng kanyang boses na bata, pabulong niyang tinawag si Mayor Victor sa rehas. Mayor? Mayor Victor? Gising po. Hawak kong susi. Kailangan nating tumakas ngayong gabi. Dahil bukas, narinig ko mga guard. Darating si Patrick para sa huling yugto ng plano nila. Yan. Napakabangis ng larong ito. Kung tatakas tayo ng walang ebidensya, habulin lang tayo ng pulis na hawak din ni Patrick. Kailangan natin ng patunay. Ang Bolt, Mayor. Ang Bolt sa opisina ni Doc Sterling. Doon nila itinatabi ang tunay na lagbok ng mga pondot ang kasunduan nila ni Patrick. Pero may CCTV sa tapat ng opisina. Paano po natin papasukin? Isang matinding desisyon ang kailangang gawin ni Mayor Victor. Ang tumakas para iligtas ang sarili o ang pumasok sa lungga ng leon upang pabagsakin ang buong sindikato kahit pang kapalit nito ay ang kanyang huling lakas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang mga ilaw sa buong koridor. Isang malakas na alarma ang umalingongaw. Pasyente sa silid 104. Nakalabas! Hanapin ang matanda at ang kasama niya! Sigaw ng isang guard sa intercom. Nabulabog ang buong pasilidad. Hawak ang susi, napatingin si John kay Mayor Victor na kasalukuyan pang nasa loob ng selda habang ang mga akbang ng paparating na mga guard ay papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Sino ang nagtraidor sa kanila sa loob? At paano makakaligtas ang isang matandang sugatan at isang bata sa gitna ng nagngangalit na mga bantay? Ang pulang ilaw ng alarma ay nagiiwan ng nakakatakot na aninos sa makikitid na koridor ng San Marcelino Psychiatric Care Center. Umaalingaw-ngaw ang sirena. Hudyat na natuklasan na ang takdang pagtakas ni na Mayor Victor at John. Naririnig na ang mabilis at mabibigat na akbang ng mga gwardya. Kasama ang galit na boses ni Nurse Gulyat na nag-uutos sa buong pasilidad. Sa puntong ito, wala ng oras para mag-atubili. Mayor! Mayor Victor! Paparating na sila! Anong gagawin natin? Ang susi! Ang susi ayaw pumasok sa kalawangin na kandado!
Napansin na nila tayo. Jan, makinig ka sa akin. Bitawan mo ang susi at tumakbo ka na. Pumasok ka sa ibang ward at magpanggap na natatakot sa sirena. Huwag mo nga hayaang mahuli ka nilang hawak ang susing yan. Kundi, papatayin ka nila. Ako nang bahala rito. Pero Mayor, paano kayo? Iiwan ko ba kayo rito sa Silid 104? Bilis na! Patunayan mong matalino ka dyan. Takbo! Walang nagawa si Jan kundi itapon ang susi sa ilalim ng isang lumang cabinet sa tapat at mabilis na tumakbo patungo sa kabilang dulo ng koridor, kung saan nagkakagulo na rin ang ibang mga pasyente dahil sa ingay. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, dumating si Nurse Gulyat kasamang 3 armadong gwardya. Agad nilang binuksan ang pinto ng Silid 104 at marahas na hinila si Mayor Victor palabas. Akala mo ba makakatakas ka, matandang amag? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas para subukang lumabas dito? At sino ang kasabwat mo? May nakakita sa isang anino rito kanina. Magsalita ka! Ang mga bituin ay bumagsak na. Ang chip ay darating. Ang chip para sa handaan. Mainit ang kanin. Mayod ang ulam. Masarap. Sabi ni Mayor na nagpapanggap na mahina na at tila baliw. Huwag mo akong madaan sa kabaliwan mo. Alam ko may nagtangka rito. Dalhin siya sa opisina ni Dr. Sterling. Doon natin siya re-resitahan ng gamot na hindi niya malilimutan. Binuwat ng 2 gwardya ang nangihinang katawan ni Mayor Victor. Halos hatakin ang kanyang mga paa sa sahig habang dinadala siya sa marangyang opisina ni Dr. Sterling. Ang opisina ay kabaligtaran ng maraming ward. Malinis, may aircon at puno ng mamahaling kagamitan na halatang galing sa kinukurakot na pondo ng gobyerno. Pagpasok nila, nagulat si Mayor Victor sa kanyang nakita. Sa tapat ng lamesa ni Dr. Sterling, nakaupo ang kanyang chief of staff, si Patrick. May hawak itong baso ng mamahaling alak at may nakatutunaw na ngiti sa labi. Magandang gabi, ating mahal na Mayor Victor. O mas magandang tawagin kitang Vicente. Paumanin kung napaaga ang bisita ko. Nabalitaan ko kasi mula kay Doc na medyo nagwawala ka raw at hindi kumakain ng masasarap na rasyon dito. Patrick, alam ko ng lahat. Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Ang mga ulat tungkol sa korupsyon dito, pinadala mo para pumasok ako sa sarili kong bitag. Bakit? Binigyan kita ng kapangyarihan. Itinuring kitang parang sarili kong dugo. Kapangyarihan? Ang ibinigay mo sa akin ay mumulang Victor. Palaging ikaw ang bida. Palaging ikaw ang pinapalakpakan ng mga tao. Samantalang ako, ang utak sa bawat tagumpay ng munisipyo. At ang masakit pa, nalaman kong balak mo akong palitan sa susunod na termino dahil masyado akong agresibo sa mga kontrata. Kaya binuo ko ito, kasama si Dr. Sterling. Tama si Patrick, Mayor. Napakalaki ng pondo ng pasilidad na ito na dumaan sa mga kamay namin. At ngayon, dahil ikaw ay opisyal nang idiniklara na may sakit sa pag-iisip, lahat ng ari-arian mo at ang pamamahala sa bayan ay mapupunta na sa iyong pinagkakatiwalaang chief of staff. May hawak kaming special power of attorney na may perma mo. Fake ang permang iyan. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento. Totoo, fake ito ngayon. Pero bago ko umalis dito mamayang madaling araw, pepermahan mo ito ng kusa. Dok, ihanda na ang Serum 9. Tingnan natin kung gaano katatag ang prinsipyo ng ating mayor kapag ang kanyang utak ay unti-unti nang natutunaw. Ang Serum 9 ay isang ipinagbabawal na kemikal na nagdudulot ng matinding permanenteng pinsala sa nervous system na nagiging sanhi upang ang isang tao ay sumunod sa kahit anong utos bago tuluyang maging paralisado. Habang inihahanda ni Dr. Sterling ang hiringgilya, marahas na itinali ng mga gwardya si Mayor Victor sa isang bakal na upuan. Pilit na pumalag ang matanda
Ngunit sa dulas ng sahig at panghihina ng katawan, wala siyang nagawa. Samantala, sa labas ng opisina, gumagapang sa kisame at sa mga air vent ang maliit na katawan ni Jan. Gamit ng kanyang talas ng isip, nahanap niya ang daan patungo sa itaas mismo ng opisina ng doktor. Naririnig niya ang bawat salita ng pagtataksil. Alam niyang kung hindi siya gagawa ng paraan, tuluyan ng mawawala ng lider ang kanilang bayan at mamamatay ang nag-iisang taong nagtanggol sa kanya. May nakita si Jan, ang main switch ng kuryente ng buong admin building na nasa loob ng isang panel sa kisame na malapit sa kanya. Patawarin niyo po ako kung malingwar ang magupit ko. Para kay Mayor to. 1, 2, 3. Biglang sumabog ang spark ng kuryente at tuluyang nagdilim ang buong opisina ni Dr. Sterling. Patay ang lahat ng ilaw pati na ang mga CCTV camera. Nagkaroon ng matinding kalituhan sa loob ng silid. Ano ang nangyari? Goliath, i-display mo ang flashlight mo. Nasaan ang matanda? Dok, ang heringgilya nahulog ko sa dilim. Nasaan ang switch ng emergency generator? Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na kamay ang humila sa mga tali ni Mayor Victor. Si Jan. Mabilis niyang ginamit ang isang pirasong basag na bubog na nakuha niya kanina para laslasin ang mga lubid sa kamay ng Mayor. Mayor, ako to. Hawakan mo ang kamay ko. Alam ko ang daan palabas dito sa dilim. Bilis po, bago nila mahanap ang flashlight. Salamat Jan. Tara na. Ngunit bago pa man sila makakbang patungo sa pinto, isang matinding twist ang naghihintay sa kanila. Biglang bumukas ang isang flashlight. Hindi kay Nurse Goliath, kundi mula sa labas ng pinto ng opisina. Isang grupo ng mga kalalakihang naka-uniforme ng pulis ang pumasok sa pamumuno ng hepe ng pulisya ng San Marcelino, General Santos. Nagkaroon ng katahimikan. Nabuhayan ng loob si Mayor Victor sa pag-aakalang dumating ang tagapagligtas. Ngunit laking gulat niya nang lumapit si General Santos kay Patrick at nagbigay pugay ito. Sir Patrick, maayos na ang perimeter. Ang mga tauhan ko ang nagpatay ng kuryente sa labas para masiguradong walang makakalabas sa impormasyon. Nakahanda na ba ang perma ng matanda? Napako sa kinatatayuan si Mayor Victor at si Jan. Ang buong kapulisan pala ng bayan ay kasabwat din sa malaking sabuatan. Si Patrick ang may-ari ng buong sistema. Mukhang wala ng takasan para sa ating mayor. Ngunit habang nakangiti ng tagumpay si Patrick, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa bulsa ng jacket ni Jan. Isang pulang ilaw ang pabalik-balik na kumukurap. Ano ang tinatagong aparato ng batang si Jan? At paano nito babaligtarin ang sitwasyon na magpapabagsak sa lahat ng makapangyarihang tao sa silid na iyon? Sa loob ng madilim at tila bitag na opisina ni Dr. Sterling, naghari ang nakatutunaw na ngiti sa mukha ni Patrick at General Santos. Akala nila ay hawak na nila ang huling alas. Ang buong puwersa ng kapulisan, ang pamunuan ng mental hospital, at ang posisyon sa munisipyo ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Ngunit ang pulang ilaw na kumukurap sa bulsa ng jacket ni Jan ay hindi basta simpleng laruan. Ito ay isang bagay na hinding-hindi inaasahan ng mga tiwaling opisyal. Ano yung tunog na yan? Goliath, tingnan mo ang bulsa ng batang yan. Huwag mo sabihin may cellphone ng baliw na yan sa loob ng pasilidad na ito. Agad na sumunod si Goliath at marahas na inablot ang jacket ni Jan. Halika rito. Makulit na bata. Ano ito? Inilabas ni Nurse Goliath ang isang maliit, parisukat at makabagong aparato. Hindi ito cellphone. Ito ay isang high-grade military spec digital audio recorder na may built-in satellite transmitter. Isang kagamitan na tanging mga matataas na opisyal ng pambansang pamahalaan o mga lihim na ahente lamang ang mayroon. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ni na Patrick, Dr. Sterling at General Santos. Patawad mga Ginoo.
Mukhang tapos na ang palabas. Ang buong pag-uusap niyo mula pa kanina. Ang pag-amin sa peking perma. Ang pagbanggit sa Serum 9. At ang sabuatan kasamang kapulisan. Lahat ng iyan ay live na nai-record at kasalukuyang ipinapadala sa National Bureau of Investigation at sa Malacanang. Dahil doon ay labis na nagulat si Mayor Victor. Jan, ikaw, sino ka talaga? Anong ibig sabihin nito? Mayor Victor, paumanhin kong nilihim kong aking pagkatao. Ako si Agent Jonathan Reyes mula sa Presidential Anti-Corruption Task Force. 2 buwan na akong nag-undercover dito bilang isang pasyenteng may bata na boses upang huliin ang sindikato ni na Dr. Sterling at Patrick. Hindi ko lang inaasahan na papasok ka rin dito na mag-isa. Pero dahil sa pagpasok mo, naging mabilis ang pag-amin nila sa mismong harap na mikropono ko. Walang iya. Isang ahente. General Santos. Anong ginagawa ng mga tao mo sa labas? Bakit nakapasok ang isang ahente rito? Papatayin niyo ang signal niyan. Ngayon din. Sir Patrick, hindi ko alam. Ang akala ko'y regular na pasyente lang ang batang yan. Gulyat, agawin mong aparato bago pa makarating ang backup nila. Sa gitna ng tensyon, bago pa man makakilos si Nars Gulyat upang saktan si Agent Jonathan, biglang narinig ang malalakas na pagsabog sa labas ng gusali. Hindi ito bomba. Ito ay mga flashbang ng mga Special Action Force at NBI agents na tuluyan ng sumasalakay sa pasilidad. Nabasag ang mga salamin sa bintana ng opisina at nagsisigaw ang mga bantay sa labas habang naririnig ang tunog ng mga helicopter sa himpapawid. Mayor! Dapa! Protektahan mo po ang ulo mo! Nagputuka ng mga baril sa koridor. Nagkaroon ng matinding palitan ng bala sa pagitan ng mga tiwaling pulis ni General Santos at ng mga dumarating na lehitimong otoridad. Sa loob ng opisina, sinubukan ni Patrick na tumakas bitbit ang mga peking dokumento ng ari-arian ni Mayor Victor. Kitang-kita sa kanyang muka ang desperasyon. Lumabas siya sa likod ng pinto patungo sa emergency exit, kasama si Dr. Sterling. Jonathan, si Patrick, tatakas siya. Hawak niya mga papeles sa tampondo ng bayan. Hindi natin siya pwedeng hayaang makalabas sa bayang ito. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Walang makakaalis sa lugar na ito ng buhay o hindi nakakaposas. Dito lang kayo. Patating ng medical team para sa inyo. Mabilis sa sumunod si Agent Jonathan sa tinakbuhan ni na Patrick, habang si Mayor Victor naman ay naiwan sa loob ng opisina. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa kabila ng pagkahilo mula sa sugat sa ulo at sa panis na pagkaing pilit na ipinapakain sa kanya kanina. Pumasok ang mga medik ng NBI upang bigyan siya ng paunang lunas at isecure ang kanyang kaligtasan. Samantala, sa madilim na bahagi ng rooftop ng pasilidad, naroroon si Patrick. Naghihintay siya ng isang pribadong sasakyan na susundo sa kanya sa likod ng bahagi ng gate. Hawak-hawak niya ang bag na naglalaman ng milyong-milyong nakaw na pera at mga dokumento. Ngunit bago pa man siya makababa ng hagdan, hinarangan siya ng isang malalim na anino, si Agent Jonathan. Tapos na ang termino mo bilang Chief of Staff, Patrick. Ibaba mo ang bag at itaas ang iyong mga kamay. Ligtas na si Mayor Victor at ang buong katotohanan ay alam na ng publiko. Akala mo ba matatalo mo ko, bata? Masyadong malaki ang itinaya ko para sa posisyong ito. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno. Sumugod si Patrick ng may matinding galit. Iwinasiwas ang patalim patungo sa ahente. Nagkaroon ng isang mabilis at kapanapanabik na labanan sa rooftop. Kahit malaki ang katawan ni Patrick, mas mabilis at sanay sa kombat si Agent Jonathan. Sa isang mabilis na pag-iwas, nasipa ng ahente ang kamay ni Patrick, dahilan upang mabitawan nito ang patalim. At sa pamamagitan ng isang malakas na takedown, napadapa si Patrick sa sahig at mabilis na napusasan ang mga kamay nito. Sa ibaba, unti-unti nang nakokontrol ng gobyerno ang buong San Marcelino Psychiatric Care Center. Si Dr. Sterling, si Nars Gulyat
at si General Santos ay dinalang nakaposas palabas ng pasilidad habang nakatutok ang mga kamera ng mga news media nakakarating lang sa lugar. Nang ilabas si Mayor Victor sa isang stretcher upang dalhin sa totoong ospital, huminto siya nang makita si Agent Jonathan na pababa mula sa rooftop. Dala ang nakumpiskang bag at mga dokumento. Ang buong bayan ay nagising sa isang malaking katotohanan. Ngunit habang isinasakay si Mayor Victor sa ambulansya, may isang bagay na ibinilong si Patrick habang nilalagpasan siya ng mga pulis. Isang uling salita na nagpapatigas ng dugo ng matanda. Akala mo ba tapos na, Victor? Akala mo ba ako ang utak ng lahat ng ito? Tingnan mo kung sinong pumirma sa pinakahuling endorsement ng pondo mo bago ka pumasok dito. Ang sarili mong asawa at anak ang nagbenta sa iyo, Victor. Ako lang ang tagatupad ng kontrata. Nanigas sa katakutan at sakit si Mayor Victor sa kanyang narinig. Ang akala niyang pagtataksil ng isang kaibigan ay may mas malalim at mas madilim pa palang ugat sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ano ang totoong papel ng pamilya ni Mayor sa sabwatan na ito? At paano haharapin ng isang matandang pinuno ang katotohanan na ang mga taong kanyang pinoprotektahan at minamahal ang siya palang nagnanais na ikulong siya sa mental hospital habang buhay? Ang huling salita ni Patrick ay parang isang lason na mas matindi pa sa Serum 9 na unti-unting lumalason sa puso ni Mayor Victor. Habang umaandar ang ambulansya patungo sa San Marcelino Regional Hospital, hindi maramdaman na matanda ang sakit ng sugat sa kanyang ulo o ang hapdi ng kanyang sikmura mula sa panis na pagkain. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila pagdurog sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at anak na itinuturing niyang buhay at inspirasyon sa kanyang paglilingkod, ay sila palang utak sa likod ng kanyang pagkawala. Sa tabi ng kanyang kama sa ambulansya, nakaupo si Agent Jonathan, na nakabihis na ngayon ng kanyang opisyal na uniforme ng task force. Mayor Victor, narinig kong sinabi ni Patrick bago siya isakay sa mobile ng pulis. Huwag niyong hahayaang sirain ang mga salita niya. Ang inyong focus, maaaring gumagawa lang siya ng kwento para saktan kayo o para lituin ang ating investigasyon. Hindi, Jonathan. May punto si Patrick. Nitong mga nakaraang buwan, pinipilit ako ng aking asawa at anak na permahan ang pagbibenta ng ating mga lupain para sa isang malaking proyekto sa nagnanais magtayo ng kasino sa bayan. Tinanggihan ko dahil alam kong mawawala ng kabuhayan ang mga magsasaka doon. Doon nagsimula ang lahat ng galit nila sa akin. Sabi nila, masyado na raw akong matanda at makaluma mag-isip. Kung totoo man ang sinasabi niya, hindi natin sila hayaang makalabas ng bansa. Nakaalerto na ang Bureau of Immigration sa utos ng ating central office. Ngunit Mayor, kailangan nating makuha ang pinakahuling ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa bank account ni Dr. Sterling, at ang ebidensyang iyon ay nasa loob mismo ng iyong tahanan sa inyong private office vault. Lumipas ang ilang oras ng paggagamot sa ospital. Sa kabila ng payo ng mga doktor na magpahinga, nagpilit si Mayor Victor na tumayo at sumama sa operasyon. Hindi niya kayang maupo lang habang ang kanyang sariling tahanan ay pinamumugaran ng mga traidor. Madaling araw na nang makarating ang convoy ng task force sa tapat ng mansyon ng mga Victor. Ang buong paligid ay tahimik. Walang kaalam-alam ang mga tao sa loob na bumagsak na ang imperyo ni Patrick at Dr. Sterling sa mental hospital. Dahan-dahang pumasok sina Mayor Victor at Agent Jonathan sa loob ng mansyon, kasama ang ilang armadong ahente ng NBI. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, patungo sa opisina ng Mayor, laking gulat nila nang makitang nakabukas ang pinto nito at bukas din ang lihim na bolt sa pader. Doon ay nakatayo ang kanyang asawa na si Amanda at ang kanyang 30 taong gulang na anak na si Marco, na nagmamadaling nagpapasok ng mga bandel ng dolyar at mga titulo ng lupa sa isang mamahaling maleta. Amanda, Marco, mukhang maaga ang naging pag-iimpake niyo para sa inyong bakasyon. Victor?
Paanong? Bakit ka narito? Sabi ni Patrick, ipinasok ka na sa ligtas na pasilidad para sa iyong pagpapagamot. Sabi niya ay nagwala ka na at lumala ang iyong sakit. Papa, hindi. Hindi mo naiintindihan. Ginagawa namin ito para sa pamilya. Masyado ka ng matanda para hawakan ng bayan. Ang dami mong pinalalampas na pera dahil sa mga prinsipyo mo. Ang pera ba ng bayan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko, Marco? Hinayaan niyong ikulong ako sa isang madilim na selda. Hinayaan ninyong saktan ako ng mga malulupit na nurse at pakainin ng panis sa pagkain may uod. Ang sarili kong dugo at laman. Nagnanais na gawin akong gulay para lang sa mga papel na iyan. Hindi namin ginustong saktan ka, Victor. Ang sabi lang ni Patrick ay itatago ka lang raw niya roon hanggang sa matapos ang pirmahan ng mga kontrata. Si Patrick ang nag-imbento ng lahat ng kalupitan na iyan. Huwag mo kaming ipakulong, Victor. Asawa mo ako. Humakbang pasulong si Jonathan. Inilabas ang mga posas. At ang asawang iyan, ang naglipat ng 10 milyong piso sa account ng mental hospital para sa espesyal na pangalaga sa mayor. Base sa mga dokumentong na-recover namin sa opisina ni Dr. Sterling kanina. Mrs. Amanda, Marco Victor, kayo ay arestado sa batas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kidnapping at frustrated murder. May karapatan kayong manahimik. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang umiyak at magmakaawa habang nilalagyan ng posas ng mga ahente ng task force. Habang inilalabas sila sa mansyon, hindi na sila tiningnan ni Mayor Victor. Huminto ang matanda sa tapat ng bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang pagsikat ng araw sa bayan ng San Marcelino. Ang liwanag ng umaga ay nagbabadya ng bagong simula. Ngunit para sa kanya, ang mundong kanyang binuo ay tuluyan ng gumuho. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa peking kabaliwan ni Mayor Victor at ang sabuatan sa loob ng San Marcelino Psychiatric Care Center ay naging pambansang isyu. Lahat ng mga nasangkot mula sa Chief of Staff na si Patrick, si Dr. Sterling, si Nurse Gulyat, si General Santos hanggang sa sariling pamilya ng Mayor ay formal lang sinampahan ng mga kasong walang piyansa at tuluyan ang nabulok sa kulungan. Ang pasilidad ay sumailalim sa kabuoang reforma ng pamahalaan at ang mga pasyente rito ay nakatanggap na ng tamang nutrisyon, gamot at makataong pagtrato. Sa huling araw ng investigasyon, nagkita si Mayor Victor at si Agent Jonathan sa tapat ng munisipyo. Ang matandang lider ay mukhang masigla na, bagamat may kaunting bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Jonathan, dapat ba kitang tawagin dyan? Kung hindi dahil sa katapangan mo sa loob ng Silid 104, baka isa na ako sa mga kaluluwang ligaw sa loob ng pasilidad na iyon. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ang kaligtasan ng buong bayan. Mayor, kahit anong boses pang gamitin ko, ang mahalaga ay naitama natin ang mali. Ang mga taong walang laban sa loob ng mental hospital ay may boses na ngayon dahil sa inyo. Kayong totoong bayani rito dahil pinili niyong harapin ang panganib para sa kanila. Salamat aking kaibigan. Ngayon, oras na para muling itayo ang San Marcelino ng may mas matatag na pundasyon at walang iwanan. May isip man o wala sa lipunan. At dito nagtatapos ang ating kwento. At ang aral sa kwentong ito ay ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman, kundi sa katapatan at prinsipyo. Ang kasakiman ay isang malalang sakit na kayang bumulag sa puso ng kaibigan o sariling pamilya. Ngunit ang katotohanan ay kailanman hindi maitatago sa dilim. Huwag natin namakin ng mga taong inaakala nating walang laban o mahina ang isip. Dahil madalas, sila pa ang may pinakamalinis na puso at nagiging susi sa ating kaligtasan. Ang kabutihan at hustisya ang laging mananaig sa uli. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito po sa baba sa comment section
para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox Kitibi. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.